Napakasaya talaga ng puso ko ngayon dahil napagawan na namin ng bahay si Mama. Though may bahay naman kami dati pero yung kahoy pa at hindi concrete. Ito ang aking pangarap para sa aming ina na mabigyan siya ng komportabling tirahan. Kahit hindi ako nag-abroad, nagsumikap ako na makaipon para lamang maopisahan ang bahay na ito at di ko talaga akalain na sa paunti-unti ay ito na at tapos na talaga. Hindi madali ang magsimula. Naalala ko pa na umpisahan ko lang to noong 2016 pa. At ang una kong budget dito ay 20,000 to 40,000 lamang hanggang isa ito ay mabuo. So fast forward na nga tayo. Nag-asawa ako at nabuntis kaya nag-worry ako na di matapos ang bahay namin. Ang bait talaga ni God dahil hindi niya ako pinapabayaan. Fast forward ulit tayo. To make the long story short, tinawagan ko ang aking ate na tulungan niya muna ako sa pagpapagawa ng bahay para matapos kasi malaki-laki na ang expenses ko dahil that time hindi pa tapos ang sasakyan na kinuha ng asawa ko. Sa awa ng Diyos, sa tulong ng aking sisterette, natapos namin ang bahay ni inay na pareho naming pinangarap. At ngayon, itutur ko kayo. Tara, silipin natin. So, ayan guys, ito yung mga halaman ni Mama. Ayan, sobrang dami talaga guys. Libot talaga yan guys hanggang sa likod. Ayan, pinuno niya talaga ng halaman. Kasi nung 2020 guys, nung nag-pandemic, yan siya. Doon siya nagsimulang nangolekta hanggang sa dumami na yan ng dumami. Kaya minsan pag pumunta yung mga kaibigan ni Mama dito, yung mga friend niya na mga teacher, ayan, minsan nangihingi sa kanya. Pero yung mga lang guys, yung mga mumurahin na halaman, minsan binibigay ni Mama. Pero yung mga, yung mga mamahalin niya, kasi may mamahalin daw ya siyang halaman eh. So minsan, yung mga mamahalin, binibenta niya din. Pero ngayon guys, hindi na ata siya nagbebenta yung Mama ko. Kasi mas gusto niya andyan lang, nakikita niya. So ayun guys, effort na effort yung mother ko sa sa halaman niya. Okay guys, ayan, nandito na tayo. So, dito sa baba, walang natutulog dito, kaya ginawa na lang nila tong tambakan or yung mga gamit na hindi nila ginagamit, dito nila nilalagay. Tsaka yung Mama ko, mahilig yan magtinda ng saging, kaya ayan, nilalagyan niya yung mga anek-anek dyan. Dyan niya nilalagay yung mga paninda niya, saging niya, na kahit ano-ano, yung mga gulay, kasi yung mother ko, nagtitinda yan siya ng mga gulay, mga pagkain, at mga prutas. Ayan, yung mga gamit nila na hindi na nila sinusuot, ayan, dyan nila nilalagay. Dyan nilalagay yung mga yan, isang cabinet talaga. So, hindi na siguro nila ginagamit yan, kaya dito na lang nila nilalagay. Yan, mga gamit yan ng mga pamangkin ko. Ayan. So, pwede na yang ibenta kasi okay-okay na yan, char. So, ngayon naman, aakyat tayo sa itaas, guys. Ayan. Ayan, maliit lang yung terrace namin. Ayan, pagpasok mo sa terrace, kusina na agad, guys. Para pag may bisita kami, diretso na kain. Diretso na kain, guys. Ayan, ayan ang mother ko at ang friend ng Mama ko. Ayan, bumibisita sila dito. So, ayan, guys, papakita ko sa inyo yung dirty kitchen ni Mama. Ayan, nagpa-extension siya dito sa likod. Ayan, dyan siya nagluluto kasi mahilig talaga magluto yung Mama ko at minsan nagtitinda siya pag may oras siya at hindi siya busy. So, dyan siya nagluluto kasi nagagawa niya lahat dyan. So, ayan, papakita ko sa inyo. Dito naman, dito yan, pag may bisita siya, ayan, yung namin, guys. So, yung cabinet dyan, guys, sa baba, hindi pa yan napinturahan kasi kakagawa lang. Kakapagawa ko lang ng lababo kasi pinapalitan ko siya ng
ang tawag nun yung parang marble guys, yan yung ano ko, pinapalit ko kasi yung tiles, pinagiba ko talaga yung tiles kasi luma na siya. So pinatanggal ko, yun yung pinalit ko. So yun yung kwarto ng mama ko. Ayan, dito naman sa kabila ay ito yung room ko. So, nagagamit ko lang tong room na to pag umuwi kami dito, pero bihira lang. Pero pag wala namang tao, pag may bisita si mama, so dito niya pinapatulog or minsan doon niya pinapatulog sa kwarto niya. Ayan, so maliit lang siya guys. At least pag umuwi kami, may sarili kaming kwarto ni baby. So, ayan. Ayan, ang bait-bait ng ano ko, ng pamangkin ko. Ayan, nagmamap siya. Tinuturuan ko yan silang maglinis, guys, dahil gusto ko na pag lumalaki sila, matuto sila sa mga gawaing pambahay. Kasi hindi natin alam, guys, na pag mawala man tayo, at least may natutunan sila kahit man lang sa gawaing pambahay para pag mag-isa na lang sila, matuto sila sa buhay nila, matuto silang tumayo sa sarili nilang paa. So at ayan na nga, umiyak na ang aking anak. So naiinita na siya guys. So hindi ko pa kasi siya napalagyan ng aircon kasi wala pang budget. So tsaka ko na lang siguro palagyan to ng aircon pag bago kami makauwi ulit. Ayan guys, kukunin ko na si baby. At sana guys, nagustuhan nyo ang aking video at mag-subscribe. Thank you so much!